ng Diyos at tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, we just want to thank you, O God, for this wonderful day. Alam namin, Panginoon, na hindi po aksidente na kami ay nanunood, nakikinig at nakatutok sa programang ito dahil nais mo po, Panginoon, na hindi lamang tuwing linggo kami makatanggap ng inyong mga salita, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay ay makapagbulay-bulay kami sa kagandahan, sa kabutihan ng inyong mga banal na salita. Kaya Lord, ang dalangin ko po that you will just anoint the words that we are going to receive this afternoon at hayaan mo po na malaya kayong kumilos, malaya po kayong mangusap sa puso at sa buhay ng inyong mga manunood at makikinig po ng inyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na hindi lamang po kami maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng inyo pong mga salita, Panginoon. Kaya salamat po sa oras na ito, sa inyo po ang pinakamataas na pagsamba, kapurihan at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Praise God. So habang po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section natin because sa ganito pong klaseng platform, pag mas mataas po ang engagement, pag kayo nagla-like, pag kayo nag-heart, kapag kayo po ay nagko-comment, mas lalo pong lumilitaw yung program or yung katulad nito, yung live stream natin. So keep on sharing, keep on posting your comments. And siguro kung meron tayong interaction ngayon, I would like to ask you, kasi ang topic po natin ngayon is obedience, a gift from God. So ibig sabihin, kung regalo siya mula sa Panginoon, ibig sabihin meron pong blessing. So sa palagay po ninyo mga ka-DLS, ano po kaya yung blessing or mga blessings na pwede nating matanggap kapag tayo po ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon? Ayan, so please feel free to type in yung inyong mga sagot or ang inyong mga knowledge or kung ano man po yung gusto ninyong i-share dito po sa comment section po natin. Ayan, binabati ko po si Janelle Joy and congratulations dahil natapos po yung kanyang recognition. Ang aking anak yesterday at siya po ay isa po sa mga honors. Purihin po ang Panginoon. Ayan. So dadako na po tayo sa Word of God at ang binigay pong text sa atin from the scriptures is found in Deuteronomy chapter 27 verse 10. Babasahin ko po sa New International Version. Ang sabi po dito, obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today. Ayan. So ang Diyos po ang pagpalain sa pagbabasa ng kanyang buhay, makapangyarihan at banal na mga salita. So ayan, may mga comments po tayo dito from Pastor, Brother Samuel. Ayan, spiritual, syempre yung mga blessings na pwede nating matanggap as we obey God is spiritual, material. Kaya po, ayun, kumbaga yung material, kasunod na lamang yan, di ba? Ayan, so obedience po, ano bang ibig sabihin ng obedience? Obedience to God means to hear, to trust, to submit, and to surrender to God and His Word. Ayan. So, syempre, kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo po ay tagasunod ng Diyos, tayo po ay tagasunod din ng kanyang mga salita. So, tayo po ay sumusunod at una sa lahat, kailangan pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At syempre, pag napakinggan natin, tinanggap natin ang salita ng Diyos, importante po na tayo magtiwala. Hindi natin susundin ang isang bagay or ang isang utos kapag hindi po natin pinagkakatiwalaan yung nagsabi ng mga salita na yon. Hindi po tayo susunod kung wala po tayong paniniwala doon sa mismong nagsalita or sa mismong nagbigay ng kautusan na yon. Kaya po importante na pagkatapos po nating mapakinggan yung utos na yon, ay tayo po ay magtiwala and then we submit kasi hindi po madali lahat ng mga inuutos ng Panginoon. It takes trust and submission and of course surrender. Yung pagsuko sa kalooban po ng Panginoon, yung pagsuko sa kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. Ngayon, bago tayo dumako ng tuluyan doon sa regalo or doon sa blessing na matatanggap natin kapag sumunod po tayo sa Panginoon, let us take a look. Ano ba yung mga consequences or ano ba yung mga pwedeng mangyari sa atin, yung masamang epekto or negative effects kapag tayo po ay sumuway
sa utos ng Panginoon. Okay. Una, puro po ito letter C. Una, you can choose your sin kasi naniniwala ako that if you disobey the Lord, you are sinning against God, di ba? So, number one, you can choose your sin, but you cannot choose the curse. Ayan, pwede mong piliin yung kasalanan na gusto mong gawin, pero hindi mo pwedeng piliin kung ano yung ibibigay sa yung sumpa. Kasi naniniwala tayo na bawat kasalanan may sumpang kakabit po ito. Hindi naman pwedeng gumawa ka ng kasalanan tapos pagpapala yung karugtong nito. Hindi na po natin kailangan lumayo sa sa binasa po natin. Makikita po natin, wait lang po, ayan. Makikita po natin sa Deuteronomy chapter 27 kasi binasa natin yung verse 10 kanina. Kung pupunta tayo doon sa verse 15 hanggang 26, doon sa pinakadulo, puro curse po yan. Sabi dito, sa verse 15, curse is anyone who makes an idol. Diba? So may curse kagad. And then sa verse 16, curse is anyone who dishonors their father or mother. So curse is anyone who moves their neighbor's boundary stone. Curse is anyone who leads the blind astray on the road. Kapag yung bulag, inalalaya natin pero kapahamakan pala. And then a curse is anyone who withholds justice from the foreigner, the fatherless, or the widow. Curse is the one who sleeps with his father's wife and dishonors his father's bed. Curse is the one who has sexual relations with animal. Curse is the one who sleeps with his sister and daughter of his father or the daughter of his mother. Curse is the one who sleeps with his mother-in-law. Curse is the one who kills their neighbor secretly, who accepts bribe to kill an innocent person, who does not uphold the words of this law by carrying them out. So, makikita po natin dito, tulad na sinabi ko sa inyo, hindi na natin kailangan lumayo ng text or ng chapter. Doon pa lang sa chapter 27, sunod-sunod po yung in-enumerate ng mga curses na pwedeng mangyari when we disobey or when we commit sin against God. And of course, if we commit sin against our neighbors. Sabi po ng 2 John chapter 1 verse 6, babasahin ko po sa New International Version, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Ang pinakasolusyon po para sundin natin ang inuutos ng Panginoon para yung mga curse na binasa natin kanina na sunod-sunod ay maiwasan natin is love, walking in love. Kasi hindi ka naman papatay ng kapwa mo kung mahal mo yung kapwa mo. Hindi ka gagawa or sasamba sa mga Diyos-Diyosan kung mahal mo ang Panginoon, di ba? So lahat ng mga ito, lahat ng mga nailista, once again, you can choose your sin but you cannot choose the curse. Ayan, so pwedeng piliin natin na gumawa ng masama, pero yung sumpa na babalik sa atin, hindi natin pwedeng piliin. So the Bible is telling us that we walk in obedience to His commands. At ang paglakad po sa obedience sa mga utos ng Panginoon ay ang paglalakad sa pag-ibig. So we are walking in love if we obey His commands. Ayan. So pangalawang puntos po natin, you can choose your sin. Yung unang C is curse. Yung pangalawa po, you can choose your sin, but you cannot choose the consequences. Ayan. Kasi po, in every action, there is a reaction. Tandaan po natin, hindi natin mapipili kung gaano kabigat, kung gaano kalaki yung magiging consequences ng pagsuway natin sa Panginoon. Katulad na lang po ng mga gamot, yung ibang mga gamot, tapos yung ibang mga pinapahid sa katawan, sabi nila may magandang epekto, pero yung iba sa kanila may mga masasamang side effects. So pwedeng ginusto natin na tanggapin or gawin ang isang bagay, subalit yung mga side effects nito hindi magiging maganda sa atin. Okay, may mga side effects na spiritual ang bad effects sa atin. Pwedeng yung kasalanan na yun, mas lalo tayong ilayo sa Panginoon.
Pwedeng yung epekto or yung consequence ng gagawin natin ay physical, di ba? Inutos ng Panginoon na alagaan natin yung katawan natin pero hindi natin inaalagaan, inaabuso natin, talagang pinili natin na magkaroon ng bisyo, masamang bisyo. So, yung epekto po nun, tandaan po natin, we can choose our sin. Pwede tayong pumili kung anong kasalanan ang gagawin natin, pero tandaan po natin, hindi natin mapipili yung consequences na pwede nating tanggapin. Okay? So, our disobedience doesn't just affect us. These consequences can affect everyone around us. Tandaan po natin yan. Kapag dumating po yung consequence, hindi lang po tayo ang pwedeng tamaan nito. Pwede pong yung mga tao sa paligid natin, yung mga kasamahan po natin, ay pwede pong anong tawag dito, pwede pong maapektuhan ang ibang mga tao. Katulad po sa Joshua chapter 7, pagka binasa nyo po, makikita nyo po kung sino po si Achan. Si Achan po ay isa sa mga Israelites na kasama po ni Joshua. Ngayon, ang utos ng Panginoon, sabi sa verse 1, sa Joshua chapter 7 verse 1, but the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, and the tribe of Judah took some of them. So, ibig sabihin, yung mga devoted things na dapat para sa Panginoon lang, ay kinuha po ng ilan sa kanila at isa na po doon si Achan. So dapat para sa Panginoon to, devoted things to, pero kinuha ni Achan, tinago niya. Okay, so the Lord's anger burned against Israel. Biruin nyo, si Achan lang yung gumawa, pero yung galit ng Diyos sa Israel napunta. Okay, so ulitin ko po, our disobedience doesn't just affect us, yung mismong gumawa ng kasalanan, kahit po yung mga tao sa paligid natin, pwede pong makaranas ng consequence. So sa verse 20, ang nangyari po kasi, yung isang mahinang grupo, yung AI or yung sabi nila, nag-spy sila eh. Sabi nila, hindi natin kailangan padala lahat ng natin, mga sundalo natin, kahit 2,000-3,000 pwede na. Mananalo tayo, mahina sila. Pero kahit mahina, tinalo pa rin sila. 36 yung pinatay sa kanila. Bakit po? Because there was a disobedience na nangyari. Ginawa ng isang tao. Okay, sabi dito, Achan replied sa verse 20, "It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done." Sa verse 21, sabi dito, "When I saw the plunder, a beautiful robe of Babylonia, 200 shekels of silver, a bar of gold, weighty 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." So makikita po natin dito, grabe yung disobedience na ginawa niya. Tinago niya, pero alam niyo po, pwede nating maitago sa tao yung ginawa natin, pero hindi po natin pwedeng maitago ito sa Diyos. Dahil sa Panginoon, wala pong lihim na hindi po mabubunyag. Ayan, so we can choose our sins. Pwede tayong pumili ng kasalanan na pwede nating gawin, pero yung consequences hindi po natin mapipili. Okay, so una, merong curse pag nag-disobey tayo sa Panginoon. Pangalawa, meron pong consequences. Pangatlo, calamities. You can choose your sin or we can choose our sins, but we cannot choose the calamities. Okay? Pag binasa po natin yung Jonah chapter 1, sa unang-una pa lang sabi doon, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Okay, pero anong ginawa ni Jonah? Sumunod ba siya kaagad sa Panginoon? Ang ginawa po niya, sabi sa verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Ayan, he went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ayan to flee from the Lord.
So yung pagsuway na ginawa ni Jonah ay ang paglayo sa utos ng Panginoon at paglayo talaga sa Panginoon. So akala niya yung paglayo niya sa Panginoon ay he can get away with it. Pero ano pong nangyari? Sa verse 4, sabi dito, "Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up." So, muntik-munti ka na. Sobrang lakas ng alon, sobrang lakas ng wind, napaka-violent ng storm na naranasan nila, to the point na yung barko na sinasakyan ni Jonah ay talagang magbe-break na. Okay? So, sometimes in our lives, we can choose our sins, but we cannot choose the calamities that will come upon us. So, ibig sabihin, meron talagang mga ano tawag dito, mga kalamidad na pwedeng dumating sa atin because of disobedience. Okay? And then susunod po, we can choose our sins but we cannot choose the conflicts. Ayan. Sa pag-disobey po ng isang tao, nagkakaroon din po ng tinatawag na conflicts. Una, may pwedeng magkaroon ng conflict syempre tayo at saka ang Diyos. Pangalawa, conflict natin sa ibang mga tao. Kung makikita po natin sa 2 Samuel chapter 15, nagkaroon sa verses 1 to 20, makikita natin nagrebelde si Absalom kay David sa kanyang tatay. Naging impatient siya na maging hari, tapos nag-gather siya ng mga supporters para magrebelde sa kanyang tatay. And he forced his father, King David, to flee Jerusalem. So nagkaroon ng conflict. Alam naman natin na bago ito, sa 2 Samuel chapter 11 pa lang, nagkaroon po ng pagkakasala si David nung siya po ay bumigay sa kasalanan. Alam naman natin kung ano yung nangyari kay David saka kay Bathsheba. To the point na pinapatay niya pa talaga si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, para lang mapasakan niya yung babae na hindi niya naman asawa. So, pinili niya yung kasalanan, pero yung conflict pagkatapos po nun ay hindi niya pwedeng piliin. At ang masakit pa dyan, yung mismong anak niya, yung nagkudeta sa kanya, yung nagrebelde. At hindi lang po si King David, kahit po si King Solomon. Matalino, napaka wise ni King Solomon. Kaya lang sa 1 Kings chapter 11 verses 1 to 6, ganito po ang sinasabi dito. Now King Solomon loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. So marami siyang babae. Verse 2, the Lord had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them. Ayan ang utos ng Panginoon. Huwag kayong magpapakasal sa kanila. Okay? Because they will turn your hearts to their gods. Malinaw po ang utos ng Panginoon. Huwag kayong magpapakasal sa kanila dahil sigurado ang puso ninyo ay dadalhin nila sa kanilang mga Diyos. Yet, Solomon insisted on loving them anyway. So sa verse 3, sabi dito, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines. And in fact, they did turn his heart away from the Lord. Ayan. Nakikita natin talagang ang nangyari kay King Solomon, talagang yung puso niya na dating malapit na malapit sa Diyos, nilayo ng mga babaeng yun mula sa Panginoon papunta sa mga iba't ibang Diyos. So ano pong nangyari? In Solomon's old age, they turned his heart to worship. Nako, eto na po yung matindi. Nag-worship na. Eto na po yung talagang hindi lang puso. Makikita natin yung heart ni Solomon nag-worship na sa ibang gods instead of being completely faithful to the Lord his God as his father David had been. Solomon worshipped Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. In this way, Solomon did what is evil.
Ayan, in the Lord's sight, he refused to follow the Lord completely as his father David had done. So ano pong nangyari? Mala, ma, to cut the long story short, nagkaroon po ng conflict. Nung namatay si Solomon, nagkaroon po ng conflict to sa dalawa niyang anak. Kaya nga po nahati ang Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom, nagkaroon ng Southern Kingdom. So nagkaroon ng King of Israel, nagkaroon ng King of Judea or King of Judah. So nagkaroon ng conflict. So pwede nating piliin yung kasalanan na gagawin natin, pero yung conflict na magiging epekto nung hindi natin pagsunod sa Panginoon, hindi po natin pwedeng piliin. Ayan, so isa pa po, we can choose our sins but we cannot choose the chastening or yung parusa or disiplina. Sa panahon po ng mga judges at saka ng mga prophets, napakasuwail po ng mga tao sa Panginoon. Lalapit sila sa Panginoon, magsisisi sa kasalanan, tapos tatalikod ulit, magsisisi, tatalikod, babalik, tatalikod. So minsan ang tao may tendency na pagtakpan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng paglilingkod at pagsamba. Ayan. Ito po yung isang nakakalungkot na yung kasalanang ginagawa, pagtatakpan na lang ng paglilingkod at saka pagsamba. Okay, magkaiba po yung nanumbalik tayo mula sa kasalanan patungo sa pagsamba or patungo sa paglilingkod kaysa dun sa tinatakpan lang yung maling ginawa. Sa 1 Samuel chapter 15, makikita po natin yung ginawa ni ni Saul. Okay? Kasi sabi sa verse 1, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message of the Lord. So ang sabi ng Panginoon, paparusahan ko ang Amalekites. Ang utos ng Panginoon kay Saul, kay King Saul, ay wala siyang ititira. Pag-atake nila sa Amalekites, they should totally destroy the whole Amalekites. So wala silang ititira, mga kalalakihan, mga kababaihan, mga bata, mga tupa, mga kamelyo, lahat talagang wala silang ititira. Pero sa verse 9, imbis na ganun ang gawin ni King Saul, he disobeyed God's order or God's command. Ano po ang ginawa niya? Sabi sa verse 9, but Saul and the army spared. Ayan, may itinira siya. Sino po? Si Agag. Si Agag yung king ng mga Amalekites, and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. Yung mga nakita nila na, uy, maganda to tinira nila. These they were unwilling to destroy completely. But everything that was despised and weak, they totally destroyed. Ayan. So pumili lang sila ng i-destroy, tapos may mga itinira sila. Ang gusto lang naman sabi ni Saul sa verse 15, in-spare daw nila yung mga sheep at saka mga cattle to sacrifice to the Lord. Ayan. So parang pinagtakpan niya yung disobedience niya at sinasabi niya, gagamitin ko naman to para pang-worship sa Lord. Pero ang sabi po ni Prophet Samuel sa kanya sa verse 22, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Kasi po napaka-importante na maunawaan po natin that obedience is better than sacrifice. Ayan, yung pagsunod sa Panginoon ay importante. Sabi sa verse 23, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Ayan. So makikita po natin na isa po sa mga maling epekto or masamang epekto ng pag-disobey sa Panginoon, he was rejected. Blessing na po yun na maging hari siya ng Israel out of the, alam niyo yun, yung pagiging Benjamite niya. Pinili siya ng Panginoon kahit na yung tribo na yun ay hindi naman kalakasan. Pero out of that tribe, pinili si Saul para maging hari.
Pero dahil siya po ay sumuway sa utos ng ating Panginoon, he was rejected as king. At makikita natin sa susunod na chapter, sa chapter 16 ng 1 Samuel, doon na po inanoint si David ni Prophet Samuel. And the rest is history. Okay, so makikita po natin dito na yung pagpili sa disobedience, pagpili sa kasalanan against the Lord ay may masama pong epekto. Okay? Pero ano po yung magandang epekto ng obedience? Okay? So obedience, puro letter C pa rin po tayo. Obedience to God brings comfort. Ayan. Pag sinabi ko pong comfort, ito yung calmness. Hindi po ibig sabihin nito na mananatili tayo sa comfort zone po natin. Kasi sa totoo lang po, si Lord pagka nagbigay ng utos, pag nagbigay ng special assignment, kung babasahin po natin ang mga Bible, ang buhay ng mga Bible characters sa Bible, the Lord did not let them stay in their comfort zone. What I'm trying to say here is that yung comfort po na binibigay ng Panginoon is yung comfort na pag sumunod tayo sa Panginoon, meron tayong kapayapaan sa puso po natin. Kapayapaan na kahit against ang mundo, against dun sa prinsipyo ng mundo, alam natin may kapayapaan tayo na hindi man ito yung uso, hindi man ito yung trending, hindi man ito yung flow ng mundo, pero may kapayapaan ako. I have the comfort, I have the calmness, I have the peace that I am not pleasing anybody, but I am pleasing the one true God in my life. Ayan. So alam niyo yung kapayapaan na binibigay po nito, ay hindi natin piniplease yung kagustuhan ng tao. Na kahit magalit, naalala ko po, yung father ko, before he became a pastor, nakakilala po siya sa Panginoon. Dati po siyang drug addict, dati po siyang manginginom, umuwi na po siya sa Panginoon. Pero when he was still a youth, hindi pa po siya nag-aasawa, isa po sa mga kinuwento niya is nagiinuman yung kanyang kuya, which is now a believer as well, believer of Christ. Pero nung unbeliever pa sila, nagiinuman sila ng mga kabarkada. Tapos sabi niya sa father ko during that time, inumin mo to. So nag-i-insist siya na inumin yung yung beer. Sabi niya nung hindi pa ako mananampalataya, pag nagpapawis yung beer, sigurado takam na takam ako, naglalaway ako diyan. Pero hindi niya tinikman, hindi niya hinawakan, hindi niya sinubukan. Hanggang sa nagalit yung kuya niya, sabi ng kuya niya, umanda ka sa akin, mapapahiya ako sa mga kaibigan ko pag hindi mo to ininom. Talagang makakatikim ka sa akin, talagang bubugbugin kita. Sabi po ng father ko, hindi baling bugbugin mo ko, hindi baling mapahiya ka sa mga kaibigan mo, wag lang akong mapahiya sa Panginoon. So you see, there is peace. Kahit na magalit yung tao, kung hindi yun yung kalooban ng Panginoon, kung hindi po yun yung nakaka-please, nakakalugod sa ating Panginoon, 'di ba? Kung magdi-disobey lang tayo sa Panginoon para lang i-please yung iba, wag na lang, 'di ba? Ang mahalaga po, kahit na sumama yung loob ng iba, okay? Pero ito naman po yung nakakalugod sa Panginoon, yung obedience natin sa Panginoon, ito po yung magbibigay ng kapayapaan po sa atin. There are times na yung pagsunod natin sa Panginoon, mababawasan yung mga kaibigan natin. Kasi yung mga kaibigan natin na yun, sanay tayo na, or sanay sila na tayo ay kasama nila sa mundo. Pero nung tanggapin natin ng Panginoon, parang nagbago ka na. Parang iba na yung buhay mo. So, hindi na tayo, parang ayaw na namin sa'yo, di ba? Yun yung pagsunod natin sa Panginoon, may kapalit po yun. Pero ang maganda po niyan, kahit na lumayo sila, kahit na umalis sila sa buhay natin, papalitan naman sila ng mga godly people na talagang mas lalo tayong ilalapit, mas lalo po tayong dadalhin sa presensya ng Panginoon. So our obedience to God brings comfort sa ating mga puso, sa ating mga buhay. And then our obedience to God brings confidence. Ayun. Confidence. Naalala ko po when our internet connection was not working properly. Tumawag po ako sa internet service provider namin. So nung tumawag po ako, na-route po ako sa technical support nila. And then
habang kausap ko po yung technical support, may mga instructions po siyang binibigay sa akin. Mga instructions na never ko pang nagawa sa buong buhay ko. Pero kahit hindi po ako familiar sa mga instructions na yon, kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari, kiniklik ko pa rin kung ano yung gusto niyang i-click ko. Kung ano yung gusto niyang puntahan ko, pinupuntahan ko pa rin. Kung ano yung gusto niyang i-type ko, tina-type ko. Okay? So, bakit ko ginagawa yon? Kasi I was confident enough na yung pinapagawa niya sa akin, yung mga set of instructions and commands na gusto niyang gawin ko, ay makakasolve ng problema ko sa aking internet connection. Ngayon po, if we understand na yung mga instructions and commands ng Panginoon sa atin ay hindi para ipahamak tayo, kundi para ayusin ang buhay natin, kundi para pagpalain tayo, 'di ba? Meron tayong confidence na sundin yung utos ng Panginoon, may kapayapaan tayo, magkakaroon tayo ng kumpiyansa. Yung confidence po na ito is confident tayo na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, 'di ba? Lord, isasara ko tong tindahan na to kasi ito yung tindahan na naglapit sa amin sa kasalanan. Pero Lord, kahit isara ko to, alam ko hindi mo kami pagkukulangin at papalitan mo ito ng mas maganda. Lord, confident, 'di ba? Confident tayo na sasamahan tayo ng Diyos. Kahit sinasabi ng mga tao, mahirap dyan sa lugar na yan, delikado dyan sa lugar na yan, pero confident tayo, nakasama natin ng Panginoon, confident tayo dahil meron tayong pinangahawakan na salita at pangako ng Panginoon, na ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? So confident tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, that He will not abandon us, that He will not forsake us. So obedience is to trust God and His Word. Ayan, so napaka-importante po na meron tayong confidence sa Diyos at confidence po sa mismong utos ng Panginoon. I remembered when I went to South Korea, ang ticket ko po round trip was 11,000. And then sabi ko, Lord, I am confident na hindi mo ako pababayaan, that you will provide the money para po mabayaran ko yung ticket ko sa South Korea. May nag-support naman 1,000 pesos. So may kulang pa akong 10,000. When I was in South Korea, that was parang 3 araw na po yung nakakalipas. I started praying to God. Sabi ko, Lord, hindi ako nagpapanik. Pero alam mo naman, Lord, may due date yung pagbabayad ng ticket, ng credit card. So Lord, I pray that you will provide that 10,000 pesos para po mabayaran yung ticket na yon. So the next day, kasi morning po ako nag-pray, may nag-chat bigla sa akin out of nowhere. Someone sent me a message. Ang sabi niya, Pastor, kahapon ng umaga. Sabi ko, wow, yun din yung time na nag-pray ako. Sabi niya, kahapon po ng umaga, I was praying that the Lord will bless me at maibenta ko na yung property na binibenta ko. Tapos, ang impression sa kanya ng Lord, magtanim ka sa man of God. Tapos pinakita po yung mukha ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako crush nito, pero nakita niya raw yung mukha ko. And then, yun na, sabi niya, Pastor, can I have your bank account? And then, I will send you 1,500 pesos. So, kulang, di ba? Pero, hindi ko sinabing kulang, pero sabi ko, Lord, salamat. Kasi nagsisimula ka na naggumawa ng himala. And then, kinabukasan, sabi niya, Pastor, I was able to deposit sa bank account ninyo. Sabi niya, before I deposited the money, nangusap sa akin ng Lord na wag lang 1,500 ang i-deposit mo. Ang i-deposit mo, 10,000 pesos. So, Pastor, I deposited 10,000 pesos. Sabi ko, wow, Lord, you are so amazing. Diba? So, when we obey and trust God, kung saan niya tayo dinadala, kung saan niya tayo dinadirect, kung ano yung pinapagawa niya sa atin, sigurado po, meron tayong confidence na pag sumunod tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will become
prosperous and successful. Napaka-importante na hindi lang tayo nakikinig ng Word of God. Mini-meditate din po natin ito. Pag sinabing meditation, hindi porket tapos ka na mag-quiet time, hindi porket tapos ka na mag-devotion. Kunwari, ang devotion mo nakaset ng 6 a.m. to 7 a.m. Hindi doon natatapos yon. Okay? Sabi doon, meditate day and night. So kung ano man yung napag-aralan mo, nung oras na yon, hindi doon magtatapos, kundi meditation mo siya buong araw, buong gabi. Kasi yun yung baon-baon natin na salita ng Panginoon. So sabi doon, so that you may be careful to do everything written in it, then you will become prosperous and successful. So there is success. We are confident that the Lord will give us success, that the Lord will prosper us kapag tayo po ay sumunod sa salita niya. Amen? Pag tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos. And then of course, our obedience to God brings courage. Bibigyan niya tayo ng tapang or lakas ng loob kapag tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos. There was this one missionary, Filipino missionary, na tinawag po ng Panginoon sa tribo ng mga Ilongot. Ang pangalan niya po ay Pastor Florentino Santos. Si Pastor Florentino Santos po ay during his prayer time, siya po ay kinausap ng Panginoon that the Lord will use him sa Ilongot tribe. Kung hindi po ako nagkakamali, sa mga bandang Quirino or Aurora province po yung mga Ilongot tribe. Ang madali kasing mag-respond sa Lord kapag sinabi ng Lord na dadaling kita sa Amerika, gagamitin kita sa Australia, yung mga first world countries. Pero pagka sinabi mong Abu Sayyaf, Ilongot, yung mga Ilongot pa naman, kilala po silang mga headhunters, mga namumugot ng ulo. Pero kahit na delikado, tandaan nyo po, the place of your calling is the place of your blessing. Si Pastor Florentino Santos, kahit mag-isa lang, ay tumuloy po sa panawagan ng Panginoon. Pumunta pa rin siya sa lugar na yon na delikado. Kahit na may mga nakasalubong siya at nagsasabing huwag ka nang tumuloy kasi delikadong-delikado talaga sa lugar na yon, nakakatakot ang mga tao doon, tumuloy pa rin ho siya. In his obedience to God, he has the courage to follow and serve the Lord kahit po sa lions den. Tandaan niyo po, many people will just follow the Lord because it's comfortable, because it's prosperous, because it's a green pasture. Madaling sumunod sa Panginoon eh. Kapag kayong pupuntahan mo, it's a greener pasture. It's full of blessings. Pero kapag lions den na po yung pupuntahan natin, nakakatakot. Parang, Lord, hindi ba pwedeng sa iba na lang? Some people will just choose to just stay in their comfort zone and then dito na lang maglilingkod, Panginoon. Pero si Pastor Florentino Santos obeyed the Lord and moved forward. So, pagdating niya, isa pong unexpected na nangyari. Imbis na yung mga kwentong nakakatakot na pupugutan siya ng ulo, sasaktan siya, pagdating niya sa lugar na yon, sa village ng mga Ilongot tribe, hindi po siya sinaktan. Hindi siya pinagbantaan. Talagang tinreat siya ng maayos. So, nagtataka lang siya pero syempre ginawa niya yung mission niya. His mission is to share the gospel to the Ilongot tribes, to those people. And then nung nangyari na po yun, to cut the long story short, unti-unti po ang mga tao doon ay kumilala sa Panginoon. Kahit po i-search nyo sa Google, sabi doon, Ilongot tribes are no longer headhunters because of Christianity. In fact, doon po sa Gising Kabataan, Fired Up 4 sa Cuneta Astrodome, naging guest pa po natin ang mga Ilongot tribe na sumayaw po sila ng tribal dance nila at dahil po sila ay mga mananampalataya na. Si Pastor Florentino ay umuwi na po sa Panginoon pero mission accomplished yung kanyang pagpunta sa tribo ng mga Ilongot. Ulitin ko po, kahit nakakatakot, kahit mukha siyang lions din na parang sasakmaling ka ng mga leon, the place of your calling is the place of your blessing. Hindi lang ikaw ang pagpapalain dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, I will bless you so that you may be a blessing to the nations. 'Di ba? Maging blessing tayo sa iba't ibang mga tao. So,
ito po yung nagbigay ng courage sa kanya, yung pagsunod niya sa Panginoon. And of course, kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, our obedience to God brings cheerfulness. Ayan, kagalakan. Kagalakan ang dulot ng pagsunod sa Panginoon, hindi po kabigatan. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verses 2 to 3, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God. Ano daw yung love for God? To keep His commands, and His commands are not burdensome. Ayan. So, ibig sabihin, ang utos ng Panginoon ay hindi kabigatan, kundi kagalakan. Ayan. Hindi ho, sa totoo lang, hindi po lahat ng inuutos ng Lord madaling gawin. 'Di ba? May mga imposible talagang mangyari. Once again, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, sa Bible, kung titignan po ninyo, wala hong madaling special assignment. Wala talagang madaling special assignment si Lord sa Bible. Kung papansin ninyo sa Book of Exodus, sa buhay pa lang ni Moses, ang gusto ng Panginoon, palayain ang bayang Israel sa kamay ng mga Ehipto, sa kamay ng Ehipto. That is very impossible. Yung special assignment na pinapagawa ng Lord kay Moses, napaka-imposible at napakahirap. Bakit? Kasi po, nung panahon ni Moses, isa sa pinaka, or kung hindi pinaka, isa sa pinakamababang uri ng trabaho during that time is yung pagpapastol, shepherd. At nung panahon ni Moses, ang pinakamataas na tao ay walang iba kundi ang Pharaoh. Ang Egypt ang pinakamalakas na, hindi lang bansa, kundi pinakamalakas na empire nung panahon po ni Moses. So bilang isang pastol na mababang klase ng trabaho, tapos haharap ka sa Pharaoh, it is an impossible task. It is an impossible mission to do. Bakit po? Walang madaling special assignment pag si Lord ang nagbigay. Katulad na lang po ni Noah, gumawa ka ng arko, hindi nga umuulan, tapos sa taas pa ng bundok. Walang naniniwala sa kanya na uulan ng malakas. Ang hirap po ng pinapagawa ng Panginoon. Si Abraham, inutusan niya na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Stable na siya, mayaman na siya, pero gusto ng Lord dalhin siya sa isang lugar na hindi siya familiar. Si Gideon, 'di ba? Sabi ni Gideon, Lord, paano ako naging mighty warrior? Nakita mo ba kami yung pinakamahina? Pinakamahina yung clan namin sa tribe namin, yung pamilya ko pinakamahina sa clan namin. Ako yung pinakamahina tapos mighty warrior. Walang madaling special assignment. Lahat ng special assignment na binibigay ng Panginoon, imposible or mahirap. Bakit po? Kasi ang gusto ng Panginoon, bakit hindi niya tayo binibigyan ng mga madadaling bagay? Kasi kung bibigyan lang tayo ng Lord ng isang madaling bagay na kayang-kaya natin sa sarili lang natin, then we don't need God anymore kasi kaya naman natin sa sarili natin eh. Pero bakit binibigyan tayo ng Lord ng mga dreams, ng visions, ng mga assignments na sobrang hirap na hindi natin kaya sa sarili natin? Hindi kaya ng pitaka natin, hindi kaya ng katawan natin, hindi kaya ng capabilities natin. Kasi po, ang gusto ng Lord, hindi po tayo lumakad by sight, but we walk by faith. Ayan. Obedience to God is also walking by faith. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith. In other translation, we live by faith and not by sight. Ayan. So yung pagtitiwala sa Panginoon, yun po yung gusto ng Lord na gawin natin. Hindi yung magtiwala tayo sa sariling pitaka natin, hindi tayo magtiwala sa sariling kakayahan natin, kundi magtiwala tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi po, sa totoo lang, kung talagang susundin natin ang Panginoon sa iba't ibang mga bagay, ang hirap talaga, imposible. Imposible na gamitin ka ng Panginoon kung ikaw ay hindi naman kumpleto or maayos ang katawan mo. Imposible na gagamitin ka mightily, 'di ba? Na parang, Lord, wala nga akong pera. Sabi nga ng iba, I am nameless, cashless, faceless, 'di ba? Lahat na lang ng less. Pero
wala pong imposible sa Panginoon. Lahat kayang-kayang gawin ng Panginoon. Amen. Ayan. So, ang gusto lang naman sa atin ng Panginoon, una is magtiwala sa Kanya. Pangalawa ay sumunod sa Kanya. Kasi bago pa, kung titingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon sa Book of John, sa feeding of the 5,000 men, alam na ng Lord yung gagawin niya. Sabi po doon, alam na ng Panginoon ang gagawin niya. Tinest niya lang yung mga disciples kung ano magiging response nila. So, pero ang bottom line, bago pa niya ipagawa sa atin, bago niya pa itanong sa atin, alam na ni Lord ang gagawin niya. Kung ito po ba ay tungkol sa pangangailangan natin, sa tingin nyo hindi alam ni Lord yung gagawin niya? Kung ito ba ay tungkol sa church or sa ministry natin, sa tingin nyo hindi ba alam ni Lord ang gagawin niya? Alam ni Lord ang gagawin niya. 'Di ba? Kahit sa future natin. Ang gusto lang talaga po ng Panginoon ay magtiwala tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Ayan. So once again, ang pagsunod sa Diyos ay hindi po dapat maging isang kabigatan, kundi maging isang kagalakan. Ayan. Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, 'di ba? Nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, sa lingkod ng Diyos, para sa Panginoon, hindi tayo nabibigatan na parang pambili ko na to ng bigas, bibigay ko pa sa church, 'di ba? Hindi ka nabibigatan, nagagalak ka pa. Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos na may kagalakan, hindi natin iisipin kung anong nawala sa atin. Ang iisipin natin kung ano yung naibigay natin, kung ano yung impact na pwedeng magawa ng pagbibigay natin, 'di ba? Lord, itong pagbibigay ko, kahit na pangbigas na namin to, alam ko magagamit to sa glory mo. 'Di ba? Hindi mabigat eh. Merong kagalakan. Pag nagbigay ka ng oras sa church, hindi mo sasabihin na tagal-tagal naman mag-sermon ng pastor. Kaya ang tagal-tagal naman ng church namin. Ang iisipin mo, Lord, salamat kasi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lingkod mo, alam ko nangungusap ka sa puso ko at hindi sayang. Tandaan niyo po, pagka tayo sumusunod sa Panginoon, hindi sayang, hindi mabigat, 'di ba? Kundi isang kapakinabangan sa atin, isang kagalakan sa atin ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan. So, kasi pagka pinansin ninyo, pansinin po ninyo, yung mga taong napipilitan lang or uh, ano tawag dito, nabibigatan, talagang malaki yung panghihinayang nila. Tandaan nyo po, ang isang taong nagmamahal sa Panginoon, hindi napipilitan at hindi nabibigatan. Ayan. At hindi lang yon, hindi mapipigilan. Ayan. Hindi napipilitan at hindi mapipigilan. Kahit sabihin mo na, sis, Brad, hindi naman kailangan na ibigay mo lahat yan. Hindi. Ito yung ano eh, hindi siya napipilitan, hindi rin siya nabibigatan. Talagang yun yung gusto niya ibigay sa Panginoon, di ba? So, ayan. So, obedience to God brings cheerfulness. Masaya, masaya ho sa puso. Hindi siya kabigatan. At panghuli po, our obedience to God brings certainty. Ayan, ibig sabihin, sigurado tayo na kapag sumunod tayo sa Panginoon, hindi natin sasabihin na, Lord, kaya mo ba? Lord, magagawa mo ba? Sigurado ka na talagang gagawin ng Panginoon, sigurado kang sasamahan ka ng Panginoon, siguradong papatnubayan ng Panginoon, hindi tayo ipapahamak ng Lord. Amen? So, isa po sa mga missionaries natin sa international teams, isa po sa mga sinabi niya, hindi man natin alam ang kasunod, basta ang mahalaga, alam natin ang sumunod. Hindi naman kasi natin alam talaga kung ano yung mga susunod na mangyayari. Hindi man natin alam ang kasunod, ang mahalaga, alam natin kung paano sumunod. Yan. Kapag nag-obey po tayo sa Panginoon, ulitin ko po, meron tayong assurance na faithful ang Diyos, iingatan tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos, even in places na parang napakahirap, napaka-imposibleng makaligtas tayo, imposibleng magtagumpay tayo. Ganyan po ang ating Panginoon. Pag nasa Diyos tayo, wala ho tayong talo. Pag nasa Panginoon ho tayo, meron tayong assurance na tayo po ay magtatagumpay. Why? Maraming mga tao, ang tinitignan nila,
yung kanilang pera. Pag may pera na ako, may assurance ako. Kailangan po meron tayong pangako. Hindi baling kailangan unahin muna natin yung puso bago yung pitaka. Yung pangako bago yung pera, 'di ba? Maraming mga tao kahit na marami ng pera, hindi pa rin parang wala pa rin silang assurance sa buhay nila na baka kulangin pa rin ako, baka mapahamak pa rin ako. Bakit po? Kasi hindi ho pera. Okay, kundi yung pangako ng Diyos, yung puso natin, dapat naka-align muna sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So pag tayo po ay obedient sa Panginoon, isa po sa mga blessings nito ay meron tayong assurance, meron tayong certainty na si Lord, sabi dito, no one will be able to stand up against you. Pag si Lord ang tumawag sa atin, pag si Lord ang tumawag sa atin, sabi dito, hindi tayo pwedeng pigilan. Pigilan ng kahirapan, pigilan ng kahit sino, ng kahit ano paman. Diba? No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. At ang sabi po sa verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Ayan. So, kailangan nakafocus lang tayo sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. Huwag na tayong tumingin kung saan-saan. Kasi ito po yung magdadala sa atin ng success. And then sa verse 9, sabi dito, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ayan. Ang dami pa pong mga pangako ng Panginoon. Kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi tayo ipapahamak ng ating Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon ay tunay na regalo, tunay na kaloob, tunay na pagpapala. Kasi ang mga sumusunod sa Panginoon, hindi talunan, hindi lugi. Amen? Hindi po tayo hindi po tayo nasa losing side. We are on the winning side. Tandaan niyo po, God is never late. Hindi po late or delayed ang Panginoon na pagpalain tayo, natuparin ang kanyang pangako. Ang problema po ay wala sa Diyos, kundi sa tao. Baka masyado lang tayong nauubusan ng pasensya or we are just impatient. Pero totoo lang po, God is never late, God is never delayed. His ways, His timings are perfect. Ayan. So katulad po nung 'di ba, pagka si Lord, pagka nagbigay siya ng ng vision, ng dreams, kahit magaganda 'yan, minsan katulad ni Joseph sa Book of Genesis, parang walang sense yung mga nangyayari. Lord, sabi mo pagpapalain mo ako. Lord, sabi mo ipopromote mo ako. Bakit ang hindi naman magaganda yung mga nangyayari sa buhay ko? Katulad ni Joseph, ang ganda-ganda nung dream niya na ipopromote siya ng Panginoon. Sabi doon, yung wheat ng kanyang mga kapatid na nakatali, nag-bow down sa kanya. Tapos yung susunod niyang dream, the 11 stars, the moon and the sun, bow down before me. Pero pagkatapos nun, hindi naman nag-bow down. Kinainggitan siya ng mga kapatid niya, binugbog siya, binenta siya para maging alipin. Naging alipin siya, tapos to cut the long story short, nakulong pa siya. Pero after 13 years, he was promoted as the governor of Egypt. Minsan parang walang sense na, Lord, maganda yung pinakita mo, pero bakit pangit yung mga nangyayari? Katulad ng sinabi ni Pedro sa kanyang sulat, na yung faith natin, pinapadaan ng Lord sa apoy. Katulad po ng ginto. Kasi pagka ang ginto hindi dumaan sa napakainit na apoy, hindi po yan magiging pure gold. Hallelujah. So, yung obedience natin sa Panginoon, parang minsan, Lord, parang walang sense na gagawin ko to. Hindi kailangan na may sense. Ang importante, kilala natin kung sino ang nag-uutos, kilala natin yung authority ng nag-uutos, alam natin na credible yung nag-uutos.
'Di ba kapag sinabi ng hari ng Inglaterra or kapag sinabi ng presidente ng Pilipinas, parang kailangan dapat masunod kasi nasa mataas na posisyon sila. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang nagbibigay sa atin ng utos ay walang iba kundi ang King of Kings and Lord of Lords. Wala nang mas tataas, wala nang mas hihigit, wala nang mas dadakila sa Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba natin. Kaya ang mga utos ng Panginoon ay sigurado pong hindi tayo lugi, hindi tayo talo. Kahit na mahirap, kahit na imposible, let's continue to keep on trusting the Lord na may maganda siyang plano. Minsan kasi yung plano, hindi natin makikitang maganda during the construction period. Kapag kayo po ay pumunta sa isang bahay na ginagawa pa lang, hinuhukay pa lang, or mga pundasyon pa lang nakatayo, parang minsan walang sense na maganda ba tong ginagawa nila? Ma Talaga bang matutuwa ako? Talaga bang mamamangha ako? Why? Because nasa construction period pa lang, hinuhukay pa lang, minsan maputik, minsan maalikabok, minsan ang gulo-gulo. Andyan yung mga bakal, andyan yung mga buhangin, kalat-kalat. Parang anong maganda dito? 'Di ba? Anong maganda dito? Pero wait for it kasi in God's perfect time, you will see the beauty of what God has been preparing para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto lang ng Lord, sumunod tayo sa Kanya. Katulad po ng in-example ko, yung construction, you will never see the beauty of a fully constructed building or mansion kapag ito ay nasa construction period pa lang. Makikita mo kapag ito po ay ito-turn over na pagkatapos na po yung project na yon. Okay? So ganun din po sa atin. Marahil si Lord nasa process pa lang ng pagmomold sa atin, 'di ba? Pero let us continue to enjoy our journey with the Lord. Ang mahalaga naman po, kahit wala pa yung pinaka-fulfillment ng promise ng Lord sa buhay natin, ang importante, ini-enjoy natin bawat proseso, bawat season, bawat moment natin kasama ang Panginoon. Tandaan natin, si Lord hindi lang tayo sasamahan sa simula, sa gitna, wala si Lord. Hindi po. Kasama pa rin natin si Lord. Katulad ng mga Israelites, nung pinalaya sila ng Panginoon, kasama na nila ang Lord. Sa wilderness, hindi naman sila pinabayaan ng Lord. Nandun yung pillar of fire by night, pillar of cloud by day, andun yung manna from heaven, may quail, hanggang sa makarating ho sila sa promised land, kasama nila ang Diyos. So tayo sa buhay po natin, hindi natin pwedeng sabihin na si Lord nandyan lang sa simula tapos ngayon pinabayaan ako. Hindi tayo papabayaan, hindi tayo i-abandon, hindi tayo i-forsake, hindi tayo iiwanan ng Panginoon in every season of our lives. Tandaan niyo po, the Lord is with us. The Lord is faithful. Ang importante lang po ay patuloy tayong sumunod dahil po isang regalo, isang blessing po ang pagsunod sa utos, sa plano ng ating Panginoon. Kung kaya nating sumunod sa mga instructions na binibigay sa atin ng mga experts, katulad ng mga doktor, mga experts sila. Pag sinabing i-take mo tong gamot na to, itong antibiotic na to 3 times a day for 1 week, o kaya itong gagawin mong exercise, pag sinabi ng mga fitness instructor, di ba sinusunod natin yung mga instructions nila? Bakit? Kasi we recognize them as experts of their field, as experts of health and medicine. Kasi po, sila po ay mga eksperto. Tandaan niyo po, higit pa sa eksperto ang ating Diyos. Ang mga instructions, ang mga plano, ang mga utos na binibigay ng Panginoon ay para po sa ikagaganda ng ating mga buhay. Amen. So, yun po. Wag po natin isipin na, Lord, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan. Kasi di ba minsan di nga natin maunawaan bakit ginagawa ng doktor to. Katulad na lang ng mga chiropractor na makikita natin sa Facebook, mga videos, di ba? Sabi nung masakit po yung balikat ko, pero ang patutunogin yung paa, di ba? Yung sa paa. Pero bakit ganun? Sabi niya masakit yung balikat pero paa yung pinapatunog. Hindi natin maunawaan pero makikita natin, wow, ang galing, nawala yung sakit sa balikat ko. Kasi alam nila kung ano yung pipisilin, kung ano yung patutunugin. Bakit po? Kasi mga expert sila.
remember that our God is omniscient. Amen. He is all-knowing. Alam ng Panginoon kung ano ang gagawin sa atin. Alam ng Lord kung paano tayo i-guide. Alam ng Diyos kung paano tayo i-bless. Alam ng Lord ang lahat ng bagay. So, yung pag-obey sa Panginoon ay isa pong paraan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasi po, ang disobedience sa Panginoon is disagreeing kung ano po yung nais at kalooban ng Panginoon. Pero if we obey God, we are agreeing na Lord, kahit mahirap, Lord, kahit hindi ko fully nauunawaan, susunod pa rin ako. Dahil kahit hindi ko alam ang kasunod, basta ang alam ko lang ay sumunod. Because Lord, your ways are perfect. And Lord, hindi ka nagkakamali sa lahat ng mga plano, hindi ka nagkakamali sa lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay ko. Amen? So, I hope and I pray na lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Hindi ko man kilala lahat ng mga nanonood at nagko-comment, pero kilala tayo ng Diyos. At anumang season ng buhay natin, anuman yung journey ng buhay natin, saan man tayo nag-i-struggle, sa trabaho man yan, sa ministry, sa relationship, sa personal na buhay natin, sa pag-aaral natin, always remember that the Lord is with us. At as we continue to devote ourselves sa Word of God, wag lang ho tayong susunod wag lang tayong magde-devotion, wag lang tayong magbabasa ng Bible dahil sinabi ng leader, dahil sinabi ng pastor, dahil may programa ang church. Tandaan niyo po na we should, yung pagbabasa po ng salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos should be a lifestyle and not a program. Bakit po? Kasi pagka-programa po ang sinusunod natin, pag may programa, susunod tayo. Pero pag wala ng programa, susunod. Hindi na tayo susunod. Katulad po ng nangyari dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang, may programa para puksain ang droga. Pero pagkatapos nun, yung ibang mga tao parang bumalik na naman sa droga, di ba? Hindi po dapat programa ang prayer, hindi dapat programa ang worship, hindi dapat programa ang pagbabasa ng Word of God. Dapat po yung mga natututunan natin sa church, natututunan natin sa ganitong klaseng mga pag-uusap, ay hindi po programa lang, kundi maging lifestyle po natin. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi po dapat dahil sinabi lang ni pastor or sinabi lang ng leader. Ang pagsunod sa Diyos should be our lifestyle. At pag ginawa po natin yan, siguradong sigurado, mararanasan natin, masusumpungan natin ang lubos na pagpapala na nakalaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So sa oras pong ito, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na tinanggap namin sa oras na ito. Lord, I pray na hindi lamang po itong manatili sa programang ito or sa live stream na ito, kundi mai-apply po namin sa aming mga personal na buhay, lahat ng mga natutunan namin, lahat ng mga narinig namin, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang mag-guide sa buhay namin. Even though hindi na namin alam kung ano ang kasunod, Panginoon, alam namin, O Diyos, na pag Ikaw ang nagmaneho ng buhay namin, pagka Ikaw, O Diyos, ang sinusunod namin sa buhay namin, tiyak na katagumpayan, tiyak na kapayapaan at kagalakan ang mararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng mga taga-panood at taga-pakinig ng programang ito, Panginoon. Continue to bless, Lord God, daily life sharing as you use yung mga staff nito, maging sila Pastor Dong, pati sila Pastora May, sa lahat po ng mga nag-preach at saka magpi-preach pa lang, sa lahat po ng mga mag-share dito, araw-araw, kayo po ang patuloy na mag-anoint sa kanila, kayo po ang patuloy na mag-reveal sa kanila ng mga salita na ihahayag mo, Panginoon, sa bawat araw na ipapalabas ang programang ito. Lord, maraming salamat. Continue to use this platform, this program, Lord God, na ma-reach out ang marami pang mga tao. Lord, naniniwala kami hindi limitado ang kapangyarihan mo, ang kakayahan mo, O Diyos, para po mangusap
sa bawat kaluluwa, sa bawat tao na naaabot ng live stream na ito, O Diyos. Lord, thank you so much dahil hindi lang sa face-to-face kami nakakapag-share, hindi lang po sa face-to-face kami nakakapag-minister, kundi sa pamamagitan nitong platform na ito, O Diyos. Ikaw ay naitataas, ikaw ay naitatanghal, ikaw ay naitadakila, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na kapurihan, pagsamba at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood. Purihin po ang Diyos sa lahat po ng mga nakaantabay. Ayan, ang dami ho natin. So salamat po sa inyo pong pagtutok at pagsama po sa atin. And I hope that you will have a very blessed and wonderful weekend. Saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Asia at sa iba't ibang panig ng mundo, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Ayan. Salamat po and to God be the glory. God bless po.